Sa pagbaba nila sa underground floor 2 ng abyss, natagpuan ng mga estudyante ang kanilang sarili sa isang madilim at wasak na mundo na puno ng sirang mga gusali. Naglalakad ng walang direksyon sa kadiliman, ang mga natitirang estudyante ay sugatan at pagod, nababalutan ng dugo at benda, halata sa kanilang mga posture ang bigat ng mga pagsubok na kanilang dinaanan. Habang naglalakad, isang maikling buhok na babae ang napagod at natambas sa batong daan na ikinagulat ng kanyang kasama. Agad siyang nilapitan ng kanyang blonde na kaklase at tinanong kung ayos lang ito. Lumuhad ito at sinuri ang kanyang kasama, halos wala ng lakas ang babae at mahinang nagsabi na hindi na niya kaya ang paghihirap. Nanginginig siya sa lamig at reklamo ng matinding sakit sa mga binti, uhaw, gutom, at lamig. Sinubukan siyang palakasin ng kanyang loob, at hinimok ng blonde na babae ang kanyang kasama na magtiis pa, nangakong makakahanap din sila ng ligtas na lugar para makapagpahinga. Tinutulungan niyang makatayo ang kaibigan at sinabing kahit nasa ganitong kalagayan sila, kahit papaano ay ginhawa na hindi sila agad mamamatay sa kamay ng mga halimaw. Naalala niya ang kanilang himalang pagtakas, nakapagtataka kung paanong ang grupo ng mga hellhound na umatake sa kanila ay biglang tumakbo palayo sa kabilang direksyon, na siyang hindi sinasadyang nagligtas sa kanilang buhay. Sa pag-iisip na yun, hindi niya napansin ang estudyanteng nasa unahan na biglang huminto, kaya nabangga siya sa likod nito. Galit siyang sumigaw na tumabi ito, ngunit hindi siya pinansin. Nanginginig ang lalaki, nauutal sa purong takot, at nabahala din ang blonde na babae sa kanyang nakita sa unahan. Hindi makagalaw habang nakatitig sa isang napakalaking bangungot na halaman na nakatayo sa gitna ng mga guho, ang ulo nito ay parang dambuhalang talulot na may malaking bunganga na puno ng matutulis na ngipin, napapalibutan nito ng makakapal at gumagalaw na baging at baluktot na mga ugat. Nagtaka ang natatakot na estudyante kung isa lamang ba itong tuyong bulaklak, ngunit ang bunganga nitong parang sa halimaw ay tila bangkay ng isang nilalang. Sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, may isang estudyanteng maingat na nagsabing ang makakapal na ugat nito ay naglalabas ng nakakaginhawang init. Nang marinig ito, agad na nagtipon ng mga nilalamig na estudyante sa paligid. Iminungkahi ng blonde na babae na gamitin ang malambot at mainit na mga ugat bilang unan upang makabawi ng lakas. Dahil sa init na nagmumula rito, samandal ang mga pagod na estudyante sa tila patay na halaman upang takasan ng matinding lamig. Biglang dumating si Vicar at agad niyang nakilala ang panganib. Mabilis niyang inutusan ng lahat na lumayo sa mga baging, binabalaan sila na isa itong lubhang mapanganib na halimaw at kailangan nilang umiwas. Naagad naman silang napalingon sa kanya at napangiti sa kanyang mga sinasabi. Ngunit bago pa nila sundin ang babala, may isang lalaking lumapit na may mapang-uyam ng ngiti. Sinasabing patay na ang halaman, pinagtawanan niya si Vicar dahil umano'y nagkakalat ng walang kwentang takot. Si Krua, ang bully, ay nangutya at sinabing nakarating lang si Vicar hanggang dito dahil sa kanyang pagiging duwag, at inutusan siyang umalis. Habang magtatanggol sana si Grenell, may kamay na umabot sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. Nang marinig ang pamilyar na boses, agad siyang nagitngit sa galit. Ang lalaking may kulay abong buhok at biglang pinatong ang mabigat na kamay sa kanyang balikat. Galit na tumingin si Grenell sa dalawang estudyante, sila rin ang parehong nangloko sa kanya at ginamit siyang pain kanina. Ngumiti ang mga ito na parang walang nangyari. Nagkunwaring nagulat na buhay pa siya. Nagngit-ngit sa galit si Grenell. Napansin ng mga bully ang nakakuyom niyang kamao at sinasabing ngayon lang nila siya nakikitang may lakas ng loob, mali ang kanyang paghusga sa kanya. Habang nagpipigil, narinig ni Grenell ang kanilang palusot, walang kahihiyang sinabi na siya ay nabuhay dahil sa kanila. Hindi na nakatiis, biglang sumabog ang galit ni Grenell. Hinawakan niya ang kwelyo ng lalaking may kulay abong buhok at sumigaw, kinokondena ang kanilang ginawa. Ngunit hindi natinag ang bully, napabuntong hininga siya, iniisip kung hindi pa ba niya ito nakuha. Sa isang mabilis na galaw, inihagis niya si Grenell sa kanyang balikat at marahas na ibinagsak sa matigas na bato. Habang naghahabol ng hininga si Grenell, tumayo ang mga bully sa ibabaw niya, malamig na ipinaliwanag ng isa na sa labas, mahalaga ang pagiging maharlika at kayamanan, ngunit sa loob ng tore, tanging pisikal na lakas lamang ang may halaga. Dinagdagan pa nito ang insulto sa pamamagitan ng pagpuna sa pagkukunwari ni Grenell, pinapaalalang siya rin ay naghanap sa kanila noon upang gamitin sila bilang tauhan. Binalaan siya na huwag na silang muling lapitan, at iniwan siyang nakahandusay sa lupa. Mula sa dilim, nagbulungan ang ibang nakaligtas, pinagtatawanan ang pagbagsak ni Grenell at sinasabing nararapat lamang ang kanyang kahihiyan. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad mag-isa si Grenell sa isang wasak na eskinita, nanginginig sa kahihiyan.
Hawak ang sugatang braso, nangako siya ng paghihiganti, na gagamitin ang kapangyarihan ng kanyang pamilya upang lipulin ang mga bully at ang kanilang angkan sa sandaling makatakas siya sa impyernong ito. Ngunit bumalik sa kanyang isip ang sinabi ng bully, pinapaalala ang sarili niyang pagiging makasarili noong pag-atake ng Hellhound. Napahawak siya ng mahigpit at inaming hindi linlubusang mali ang mga sinabi tungkol sa kanyang ugali. Naputol ang kanyang madilim na pag-iisip nang may maamoy siyang napakasarap na amoy ng pagkain. Napalunok siya habang sinusundan ng amoy, nagtataka kung saan manggagaling ang ganitong kasarap na pagkain sa isang wasak na lugar. Sinundan niya ang amoy hanggang sa isang sirang gusali, kung saan may liwanag at masarap na amoy na lumalabas mula sa pintuang wasak. Dahil sa matinding gutom, agad siyang tumakbo papasok at nagmakaawang mabigyan ng pagkain ang nagluluto, ngunit naputol ang kanyang salita. Sa loob, kalmadong nakaupo si Vicar sa tabi ng naglalagablab na apoy, nag-iihaw ng makakapal na karne ng daga. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos na kumain, nakasandal si Grenell sa pader, hinihimas ang kanyang tiyan na busog, lubos na nasisiyahan, inamin niyang hindi niya inakalang magiging ganoon kasarap ang inihaw na sewer rat, nagtataka siyang nagtanong kung paano nakapagdala si Vicar ng mga gamit pangluto sa loob ng tore, kung may mahiwagang lalagyan ba ito. Tumingin si Vicar sa kanya, ngunit nanatiling walang mabasang emosyon ang kanyang mukha, nanahimik siya. Piniling itago ang kanyang lihim. Ang kanyang natatanging artifact, ang sagradong singsing, ay may nakadeactivate na depensa, ngunit gumagana pa rin ang kakayahan nitong mag-imbak ng mga bagay, sa pamamagitan ng kakaibang kapangyarihang yon, madali niyang nailabas ang kanyang mga kagamitan, habang nagmaang-maangan si Vicar kung ano ba ang kanyang sinasabi. Naging curious naman si Grenell, na nagtanong sa kanyang isipan kung anong klaseng nilalang ba talaga ang tahimik na mamamanang si Vicar. Malinaw na inaalala ang mga imposible nitong nagawa, mag-isa nitong pinatay ang daan-daang Hellhound at tinalo pa ang isang dagdag rank na Cerberus sa malapitan na laban. Bagamat gustong-gusto niyang usisain si Vicar tungkol sa nakatagong kapangyarihan nito, may kutob siyang nagsasabing kapag masyado siyang nangialam sa mga lihim na yun, maaaring hindi na siya makabalik mula roon. Kaya pumili siya ng mas ligtas na paksa, may halong hiya, tinanong niya kung bakit siya tinatrato ni Vicar ng mabuti. Gayong dati ay palagi niyang minamaliit ang pagiging karaniwang tao nito sa akademya. Sumagot si Vicar ng direkta dahil kailangan niya ito, na ikinagulat ni Grenell. Naging malungkot naman siya nang marinig yun, dahil alam niyang yun lamang ang dahilan at wala nang iba. Ngunit nag-iba ang kanyang ekspresyon nang ipinaliwanag ni Vicar, na patunayan lamang ni Grenell na mas mabuti itong tao kaysa sa inaakala niya, at wala nang ibang motibo bukod doon, nabigla si Grenell sa hindi inaasahang papuri. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit pilit niyang itinago ito, mabilis niyang kinuskus ang kanyang mga mata at sinisi ang usok, tinawag niya si Vicar na isang commoner at inutusan itong pipayan ang usok papunta sa ibang direksyon. Bago magsalita, inisip ni Grenell na hindi niya maaaring ipahalata na naantig siya sa kanyang mga sinasabi, agad niyang pinalitan ng usapan at nagtanong kung bakit binalaan ni Vicar ang mga estudyante tungkol sa tila patay na higanteng bulaklak. Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Vicar. Mahinahon niyang sinabi kay Grenell na malalaman niya rin ang sagot, sa lalong madaling panahon. Samantala, malapit sa napakalaking halaman, isang estudyante ang naglalakad mag-isa sa pagitan ng makakapal na baging, may dalang panggatong. Habang binabaybay ang magulong daan, aksidenteng nasugatan ang kanyang braso at tumulo ang isang patak ng dugo sa ibabaw ng higanteng ugat. Sa mismong sandaling tumama ang dugo, biglang kumaibat ng marahas ang tila patay na ugat at sinipsip ang pulang patak. Agad na nagsimulang kumislap ang mga ugat ng halaman sa nakakatakot na pulang enerhiya. Walang kamalay-malay ang estudyante at nagpatuloy sa paglalakad, sa likuran niya, ang napakalalaking baging ay nagsimulang gumalaw pataas, parang mga dambuhalang galamay. Nang maramdaman ang anino, lumingon siya, at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot ng mapagtanto niyang buhay ang halimaw. Isang nakabibinging sigaw ang umalingaw sa buong wasak na lupain. Sa kampo, napailing si Grenell sa gulat at ganoon din si Vicar. Nabahala niyang sinabi na gising na ang higanteng halaman. Nagmistulang estatwa sa matinding takot ang mga natitirang estudyante habang marahas na yumanig ang wasak na paligid sa kanilang kinatatayuan. Ang estudyanteng aksidenteng nakapagpatulo ng dugo sa mga ugat ng halimaw ay biglang binitin ng patiwarik. Bago pa niya tuluyang maunawaan ang kanyang sinapit, marahas siyang nadurog habang umaagos ang makakapal na dugo mula sa kanyang wala ng buhay na mukha. Pagkatapos ay nagpakita ang tunay na pinagmula ng sindak, ang higanteng halaman na inakala nilang patay na ay biglang sumabog palabas bilang isang dambuhalang halimaw na may nakakatakot na bungangang puno ng matutulis na pangil,
Agad nitong sinakmal at nilamon ang buuang dagwang estudyante habang nanginginig sa takot ang iba pang nakasaksi. Kumalat ang dugo sa paligid habang walang magawa ang lahat kundi panuurin ang halimaw na nilalamon ng biktima nito. Kasunod yun ay lumitaw ang isang bagong misyon mula sa sistema. Kailangan nilang mabuhay sa loob ng guho sa loob ng 69 na araw, kasabay ng mahigpit na babala na iwasan ang malahalimbawang S-rank na halamang ngayon ay nangangaso sa kanila. Habang nakatingala sila sa dambuhalang nilalang, napagtanto ng mga estudyante na kaharap nila ang isang imposibleng S-rank na banta. Bigla namang may kakaibang nilalang na kahugis ng bulaklak na sumulpot mula sa lupa at masayang bumati sa mga natitirang estudyante. Inilantad nito ang nakakakilabot na maputlang berdeng mukha, 4 na kumikinang na pulang mata, at isang baluktot ng ngiti. Masigla nitong ipinakilala ang sarili bilang ang cute guide fairy ng ikatlong underground floor na si Venus. Napatingin ang mga estudyante rito nang may matinding pangamba habang sinusumpa ang kanilang malas dahil isa na namang baliw na engkanto ang hahawak sa kanilang paghihirap. Masayang ipinaliwanag ni Venus ang mga patakaran ng kanilang bagong bangungot. Ayon dito, isa lamang itong simpleng survival mission at kailangan lang nilang manatiling buhay sa loob ng 69 na araw. Ngunit bigla itong huminto at itinama ang sarili, dahil may isang estudyante nang nalunok ng halimaw, nagbago na raw ang bilang. Lumawak ang ngiti nito at lumitaw ang matutulis nitong pangil habang inanunsyo na 68 araw na lamang ang kailangan nilang tiisin. Kaagad namang nag-update ang sistema upang kumpirmahin ang malupit na katotohanan yon. Nagsimulang pagpawisan ng malamig ang isang estudyanteng kulay ube ang buhok habang pinoproseso ang sinabi ng engkanto, unti-unting sumagi sa isip niya ang isang nakakakilabot na posibilidad kaya agad niyang tinanong kung nababawasan ba ang survival time tuwing may namamatay. Tumigas ang kanyang ekspresyon habang desperado niyang inuusisa kung patuloy bang bababa ang bilang ng araw habang kumukonti ang mga nakaliligtas. Bilang tugon, mataas na tumalon ang 4 na matang engkanto at magaan na lumapag sa ulo ng higanteng halamang halimaw. Habang nakatayo ito sa ibabaw ng nakakatakot na nilalang, masaya nitong kinumpirma ang hinala ng estudyante. Ipinaliwanag nitong may 2 kondisyon ng survival mission. Una, habang nababawasan ang bilang ng mga buhay na kalahok ay kasabay ding nababawasan ang kinakailangang araw ng pananatili. Pagkatapos ay nagtaas ito ng isang daliri at ibinunyag ang ikalawang kondisyon. Kailangang makakain ng eksaktong isang tao ang higanteng halimaw araw-araw. Casual pa nitong idinagdag na wala itong pakialam kung buhay o patay ang kakainin nito. Napamura sa galit ang estudyanteng may lilang buhok at sinabing baliw ang engkanto sa pagtawag dito na simpleng misyon. Sa kanyang desperasyon na mabuhay, sinubukan niyang hikayatin ang iba. Itinuro niya na tila malalim na nakaugat ang halimaw sa wasak na gusali at hindi naman talaga ito nakakagalaw. Hinikayat niya ang lahat na baliwalain ang mga patakaran at tumakas na lamang, na kung bakit sila makikinig sa kanyang mga sinasabi. Maya-maya ay muling umalingaw-ngaw ang malamig na tinig ng engkanto at binalaan silang huwag na huwag magtatangkang tumakas. Naging maitim at nakakakilabot ang ngiti nito habang nililinaw ang kanilang maling akala, hindi raw nakapirmi ang halimaw, ayaw lamang nitong gumalaw dahil mas lalo itong ginugutom ng pisikal na pagkilos. Biglang nanigas sa takot ang estudyanteng may lilang buhok nang maunawaan niya ang ibig sabihin yun. Kapag gumalaw ang halimaw, hindi na sapat ang isang taong alay bawat araw upang busugin ito. Kasunod yun ay biglang bumalik sa masiglang tono ang engkanto at sinabi nitong huwag silang panghinaan ng loob. Sa isang kumpas ng kamay nito, lumitaw ang maliliit na nakabalot na kahon sa mga kamay ng mga nakaligtas. Ipinaliwanag nitong espesyal na regalo ang mga yun at maaaring naglalaman ng stat-boosting candies, pagkain, o mga armas. Agad na napatingin ang estudyanteng may lilang buhok sa kaong hawak niya at umasa siyang may makapangyarihang artifact itong laman. Ngunit nang sabik niyang alisin ang tali ng ribbon, isang dambuhalang panga na tumutulo ang laway ang biglang bamuka sa mismong harapan ng kanyang mukha. Ngumisi lamang ang 4 na matang engkanto habang marahas na sumabog palabas mula sa maliit na kahon ang isang nakakatakot na mimic monster. Bago pa man makasigaw ang binata, mabilis na kumagit ang higanteng panga at nilamon ang kanyang ulo sa isang pagsabog ng dugo. Napaatras sa takot ang mga nakapaligid na estudyante habang bumagsak sa tuhod ang wala ng ulong katawan ng biktima. Masaya namang tinapos ng engkanto ang babala nito at sinabi sa kanilang mag-ingat sa mga mimic na halimaw. Kaagad ding nag-update ang sistema at ibinaba ang survival time sa 67 araw upang isama ang panibagong pagkamatay. Tuluyang nabasag ang katinoan ng isa pang estudyante dahil sa malagim na pangyayaring yun. Habang umaagos ang luha sa kanyang mukha, pasiga niyang sinabi na galit siya sa baliw na misyon, sa mga nakamamatay na kahon, at sa buong tore.
Bumagsak siya sa lupa katabi ng sariwang bangkay habang umiiyak at nagmamakaawang makaalis na roon. Ganap na nilamon ng takot at kaguluhan ng mga nakaligtas, isang binata ang galit na sumigaw na ang mga patakarang yun ay isang demonyong patibong upang pilitin silang magpatayan, ngunit may isa namang sumagot na mas mamamatay lamang silang lahat kung susuwayin nila ang mga patakaran ng halimaw. Sa gitna ng magulong sigawan, may isang kalmadong kamay na dahan-daang tumaas sa ere. Isang maayos na estudyante na humakbang pasulong upang kunin ang atensyon ng lahat at pahupain ang kaguluhan. Si Arthur Gordon Pym, ang Vice President ng third-year class, ay humarap sa mga nakaligtas na may seryosong ekspresyon. Mabigat niyang inamin na ang bago nilang realidad ay pipilit sa kanila na gumawa ng napakalupit at mahihirap na desisyon. Habang naglalabas ng isang aura ng kumpiyansa, hinikayat ni Arthur ang mga desperadong estudyante na isantabi ang kanilang takot at ituon lamang ang pansin sa agarang problema. Tumingala sa kanya ang mga nagpapanik na estudyante ng may pag-asa at ginhawa, nagpapasalamat na may isang maasahang senior na handang manguna sa kanila. Ngunit sa likod ng kanyang maamong anyo, lihim nang umiti si Arthur nang may kasamaan habang ipinagdiriwang sa isip kung gaano niya kapektong nakontrol ang magulong sitwasyon. Humarap siya sa dambuhalang halamang halimaw at mahinahong inanunsyo na ang una nilang kailangang gawin ay pumili ng magiging alay para sa susunod na araw. Kalmado niyang tinanong ang tensyonadong grupo kung may ideya ba sila kung anong pamantayan ang dapat gamitin sa pagpili ng magiging biktima. Lantad ang makasarili at madilim niyang motibo sa kanyang isipan, napangisi siya habang iniisip na sa pamamagitan ng pag-organisa sa mga estudyante at pagkontrol sa kaguluhan, maitatatag niya ang sarili bilang isang mahalagang leader at masisigurong hindi kailanman maisasama ang kanyang pangalan sa listahan ng mga iaalay. Isa sa mga estudyante, desperado na magkaroon ng kaayusan, at nagmungkahing magsagawa sila ng botohan upang magdesisyon kung sino ang magiging alay. Agad naman itong sinang-ayunan ng isa pang estudyante at sinabing ang demokratikong pagboto rin naman ang paraan nila sa pagresolba ng mga problema sa academy. Gayunpaman, itinuro ni Arthur na bago maging epektibo ang isang botohan, kailangan muna nilang magtakda ng malinaw na pamantayan sa pagpili ng magiging biktima upang igalang ng lahat ang magiging desisyon. Biglang nagsalita ang isang estudyanteng nakapusod ang buhok at agresibong nagsabing ang mahihina ang dapat isakripisyo. Gamit ang malupit na lowika ng kalikasan, ngunit agad itong sinalubong ng galit na pagtutol mula sa karamihan. Isang babaeng may lilang buhok at may salamin ng matalim na sumagot at pinaalalahanan siyang tao sila at hindi mababangis na hayop. Habang tinatapik ang kanyang sentido ng malamig, iminungkahi niyang ang mga walang utak na estudyante na lamang ang ialay dahil wala raw maitutulong ang mga hangal sa kanilang kaligtasan. Sa kanilang likuran labis na nasaktan ang estudyante at agad na sumagot na kahit hindi siya matalino ay mayaman naman siya. Desperado niyang ipinangakong gagantimpalaan ng malaki ang sinumang magpapanatili sa kanyang buhay kapag nakatakas sila, ngunit walang pag-aatubiling na malamig na sinabi ng kanyang kasamahan na walang halaga ang pera niya sa impyernong lugar na ito. Habang nagtatalo ang mga estudyante kung sino ang karapat-dapat mamatay, nakikinig naman sa ibabaw ng halaman ang apat na matang engkanto habang sadistikong tumatawa sa kanilang sibilisadong proseso ng pagboto, kinukutya pa sila nito at hinihikayat na agad magkaisa sa kanilang desisyon. Hindi nagtagal ay nabuo ang isang malamig na kasunduan, at dahan-daang bamaling ang tingin ng lahat sa sugatang babaeng maikli ang buhok na nakaluhod sa lupa, tila nilalamon ng isang hindi nakikitang sentensya. Nauutal sa takot ang babae habang nagtatanong kung bakit siya ang pinili nila. Nagpanat naman ang kanyang kaibigang blonde at galit na sinigawan ng mga tao, hinihinging malaman kung bakit kailangang mamatay ng kanyang kaibigan habang pilit niyang itinutulak palayo ang mga lumalapit. Samantala, kalmadong nakaupo si Arthur sa isang malapit na bato habang pinagdurugtong ang kanyang mga kamay at nagpapanggap na naaawa. Sinabi niya sa dalawang babae na masakit din para sa kanila ang gumawa ng ganoong desisyon, ngunit maayos niyang ipinagtanggol ang kalupitan sa pagsasabing iyon ang patas na resulta ng demokratikong boto. Unti-unting naging malamig ang kanyang ekspresyon habang natatakpan ng anino ang kanyang mga mata, inilalantad ang kanyang tunay na mapagmanipulang pagkatao, ipinaliwanag niyang mahaba at napakahirap ng survival period na naghihintay sa kanila, at diretsahan niyang sinabi na ang sugatang binti ng babaeng maikli ang buhok ay ginagawa itong walang silbi para sa kinabukasan ng grupo. Yumuko siya ng bahagya at ngumiti ng mapanlinlang habang nag-aalok ng hungkag na pangako. Sinumpa niyang kapag nakatakas sila ay bibigyan nila ng malaking kabayaran ang pamilya ng babae at pararangalan siya bilang isang bayani. Habang nagsisimulang isigan ng mga estudyante na tanggapin na nito ang kanyang kapalaran, marahan ngunit mariing nakiusap si Arthur na maging alay na lamang siya para sa susunod na araw.
Samantala, desperadong nakikipagbuno ang blonde na babae laban sa dalawang babaeng estudyante na pumipigil sa kanya. Galit siyang sumisigaw sa karamihan at inaakusahan silang nawawala na sa katinoan habang tinatanong kung paano matatawag na patas ang ganoong kalupit na desisyon. Umaagos ang luha sa kanyang mukha habang inilalantad niya ang kanilang pagkukunwari. Isinigaw niyang ginagamit lamang nila ang boto ng nakararami upang bigyang katwiran ang pagpatay sa isang inosenteng kaklase dahil masyado silang duwag upang mamatay mismo. Nanginginig ang labi ng babaeng maikli ang buhok habang tuluyan siyang bumigay. Pinagdugtong niya ang kanyang mga kamay at desperadong nakiusap habang humahagulgol na huwag kunin ang kanyang buhay kahit minsan lang. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa lupa habang umiiyak na may naghihintay pa sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid sa kanilang tahanan, at sinasabing ayaw niyang mamatay sa lugar na yun at gusto pa niyang mabuhay. Sa desperadong pagtatangkang patunayang hindi siya pabigat, pilit na tumayo ang babaeng maikli ang buhok kahit marahas na nanginginig ang kanyang sugatang binti. Tumingin siya sa tahimik na grupo at sinabi na kaya pa niyang maglakad at hindi siya magiging pasanin. Ngunit hindi kinaya ng kanyang katawan ang pilit na pagtayo, biglang sumirit ang sariwang dugo mula sa ilalim ng makapal niyang benda at napangiwi siya sa matinding sakit habang tuluyang bumigay ang kanyang binti. Sa mismong sandaling babagsak na siya sa malamig na sahig na bato, isang figure ang mabilis na lumitaw mula sa alikabok at sumalo sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Vicar ang kanyang braso at inalalayan ang kanyang nanghihinang katawan. Napasinghap sa gulat ang blonde na babae at natakpan ang kanyang bibig habang mariing inutusan ni Vicar ang lahat na tumigil, habang karga ang pagod na babae sa kanyang mga bisig. Malamig na tinitigan ni Vicar ang mga duwag na estudyante at walang emosyong ipinahayag na siya na ang papalit bilang magiging pain ng halimaw.